Alright. Good morning mga kababayan. Ito na naman po, News That Matters. Atin pong panoorin dito sa video na to. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. By the way, wag na nating patagalin pa. Bago nga pala tayo mag-umpisa, wag naglalambing lang naman po. Wag niyong kalimutan i-share, like, subscribe ng mga videos na to. At nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay, let's go. Attack na tayo. Alan, ano ba ang wish mo para sa ating bayan? Kuya Boy, habang tumatanda ka, nag-iiba eh. Di ba? Siyempre, pagka bata ka pa, you see it through the eyes ng parents mo eh. So kung ang parents mo, simple lang, sana magkabahay, sana makapag-aral yung mga anak, ganun ang wish mo sa lugar mo. Di ba? Pag yung lugar mo sobrang polluted and it's a beautiful place, sana naman maganda yung ilog namin and everything, di ba? And then, pag tumatanda ka, siguro parang yung maayos lang, Kuya Boy, di ba? Yung parang sana naman walang corruption, sana naman walang naaapi, pag may naaabuso, napapanood, sana naman, di ba? Whether that's child labor or may white slavery o kaya yung dahil mayaman siya. Remember dati sa golf course, foreigners, sinampal yung Pilipino na naman tayong apihin sa sariling that's right. lupa natin, 'di ba? Sa sarili nating lupa, tapos pwede ka naman magalit na hindi ka nananampal. Pero siguro, Kuya Boy, over the years and over the decade, naging meaningful talaga sa akin yung sa Lord's Prayer na your kingdom come here on earth as it is in heaven. Kasi we can only imagine ano ang heaven, what's in heaven, but we can imagine it as the most beautiful place, di ba? But yung learnings ko lately nga is that it's also a culture. Culture of love, a culture of health, a culture of beauty, a culture of sanity, di ba? So, ang wish ko lang talaga nga is that we all be able to achieve our individual purpose. Kasi naniniwala talaga ako, pag lahat tayo nag-contribute at ginawa, magbabago. Pero yung the saddest for me is the vicious cycle. Nakala natin yan, wala nang corruption, babalik mas masama pa. Tingin natin, wala nang abusado. Yung pala, mas maraming abusado na nakatago lang. Kala natin, wala nang naapi. Yung pala, tahimik lang yung naapi. So, kasama sa wish ko before, yung personal na mga ambitions. Diba? But na-realize ko later on na tama yung kay King Solomon na pagdaan ng hangin, wala na yan eh. 'Di ba? Pero pagka yung His kingdom becomes our kingdom here, that's something really worth fighting and dying for. Ayan po mga kababayan, yan po yung si Senator Alan Peter Cayetano na isang pong senator dito sa Pilipinas na makadiyos, may takot sa Diyos talaga. At sana lahat ng mga karamihan sana ng mga politician ay katulad niya na may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa-tao. Higit sa lahat ay yung may concern dito sa ating mga mamayang Pilipino. Mabuhay po kayo, Senator Alan Cayetano. Sana po katulad ninyo yung mga sa administrasyon ni Marcos para naman po may iangat yung ating bansa at hindi na po nakakahiya at na maging proud po yung mga kababayan natin. Hindi supposed to be yung sa bansa natin. May pagmamalaki nila yung bansa natin. Sana lahat po ng mga politician ay katulad ninyo. Mabuhay po kayo, Senator Alan Cayetano. Puntahan ko lamang yung pagbabago kasi naririnig namin yan. Ang ingay-ingay ngayon ng mundo, ang ingay-ingay ng ating bayan, iba't ibang naratiba. Depende kung sino ang iyong kausap. Hindi ko nagkakaisa doon sa issue ng korupsyon. Ang tanong, sa gitna ng lahat ng ito at sa ating pagnanais ng pagbabago, saan tayo dapat magsimula? First and foremost, at million na ang nagsabi nito, billion tao na nagsabi, you start with yourself, Kuya Boy. Yung self-governance, di ba? So before you tell anyone to change, you change. But the reality is, we keep saying we want to change, but dun lang sa hindi tayo komportable. So, kung komportable ako na nagda-drive ako sa biking lane, kung komportable akong hindi nagbabayad ng tax, komportable ako na ako VIP parate,
what do I want to change? Ay, yung corrupt. Yung saan ako hindi VIP. So, the change has to start with you. And it has to be a real transformation, di ba? It has to be, yung batas para kay Kuya Boy ay batas din kay Alan, batas din kay Juan de la Cruz. Ang problema, Kuya Boy, yun yung mahirap. Mas madali yung, ano ba rally ngayon? Ang OFW ay hindi tinatax doble. O, sama ako doon. Sinong hindi galit sa level ng corruption ngayon sa Ghost, Kuya Boy? I mean, no-brainer yon. Pero yung tunay na pagbabago, nandun din sa mga mahirap baguhin. May sumulat nga ng article si Jeremiah Bellica, sabi niya, ako ay anti-corruption. Bakit? Kasi hindi ako nagdadaya sa exam. Kasi hindi ako nagsisinungaling sa kapwa ko. Kasi hindi ko niloloko misis ko. Basta ang dami niyang sinulat na pag inisasa mo, meron obvious na tama to. Pero yung iba, ouch, ouch, ouch. Okay. Diba? Oh, you made some very controversial declarations. Dalawa ang aking naalala. Isa na dito ay yung naglatag ka sa isa mong statement na lahat naman tayo may kasalanan. Naalala ko rin si Tita Miriam actually noon at na-appreciate ko yung kanyang sinabi na in my next life, sana lahat tayo imbestigahan, sabi nga niya, including myself. During the time, I thought it was funny, pero pag pinag-usapan mo ay hindi. Ang tanong ko ay, napakalalim na ng issue ng corruption dito sa ating bayan. Na kung iisa-isahin ito ng mga hearings ng Independent Commission at pupuntahan natin lahat ng nagkasala in the context of corruption, parang hindi mo alam kung saan mag-uumpisa at saan magtatapos. Given that, what is your view? Well, Kuya Boy, meron kasing yung personal repentance. So, repentance yung pinanggalingan, talked about it, no? At meron yung corporate or community repentance, di ba? So, for example, kung nasa... Magandang araw mga kababayan. Ito po si Senator Peter Alan Cayetano. Ito yung interview sa kanya dito ni Boy Abunda dito sa video na to. Pinag-uusapan lang po dito yung mga korupsyon dito sa ating bansa at saka yung mga Marcos administration na sana pinapahiwatig lang dito ni Senator Alan Peter Cayetano na sana itong Marcos administration ay magising na sila sa katotohanan. Na para man lang, kung isipin na lang nila yung kapakanan ng mga mayang Pilipino, ibalik na lang nila yung mga perang ninakaw nila at gawin na lang itong yung mga pera na to, ibigay na lang para sa mga Pilipino para naman guminhawa yung ating gobyerno at para wala pong nahihirapan. Instead na nakawin na lang nila kung anong pinaggagawa nila, ibalik na lang nila at ilaan na lang ito sa magandang proyekto at mga benefits, bigay na lang benefits. Lalo na ngayon, yung panahon ngayon, daming mga bagyong dumarating, mga lindol, which is kailangan nila ng more ng suporta ng gobyerno. Hindi yung mga dagdag pa sila sa problema na dinadala ng mga ating mga kababayan despite na may nasalanta sila, may naapektuhan yung mga bahay nila, mga trabaho nila dahil nga dito sa mga sakuna. Ganito pa yung nakikita nila, mga pagsisinungaling, pagnanakaw, hindi po maganda. Tsaka yung mga nasa ibang bansa na mga kapwa nating Pilipino na nagtatrabaho sila doon, hindi na lang pagmamalaki yung bansa natin, which is nakakahiya pa. Sana po, itong Marcos administration, magising na po dito sa mga pahayag ni Senator Alan Cayetano. Sana lahat ng mga politician ay katulad niya na may takot sa Diyos. At willing na magsilbi dito sa ating mga mamamayang Pilipino, which is sulit naman yung kanyang boto dahil ginagampanan niya. Yan ang talagang mga katulad ng ganyan. Yan ang mga talagang politiko na may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Sa Singapore tayo ngayon at isa kang minister na nangurakot, aside from siguradong huli yan, yung repentance mo personal, yung pagsoli mo, ikaw ang magsusoli nung ninakaw mo, makukulong ka. Napakasimple nun. Bakit? Kasi yung sistema, yung tao, yung personal at community-wise, core value, yung integrity. Okay?
Pero many countries, hindi lang Pilipinas, many countries around the world, no? Meron din community or corporate repentance kasi the culture allows it. So when I said that we're all guilty, I didn't mean we're all guilty of the same thing. I didn't say we're all equally guilty of being the most guilty sa corruption. What I'm saying is whether konting cheating, stealing, lying sa asawa, lying sa barkada, lying sa magulang, lying sa BIR, whether it's cheating, daya ng konti sa exam, daya ng konti sa taxes, wherever pandaraya, di ba? Pumasok ka ng 8:30, sinulat mo sa time card mo, 8 a.m. Cheating pa rin So, yun. cheating, stealing, lying, nandaya, nagnakaw. So, may nagnakaw ng 1 billion na obviously dapat parusahan isole. May nagnakaw ng 1 million, whether private o definitely dapat mo isole. Pero yung nagnakaw ng paperclip, nagnakaw ng isang bond paper kasi nang mamadali ka, yung ninakaw oras mo. So, when you're talking about healing your land and praying to God, kailangan yung both individual or personal at corporate. And I really believe, Kuya Boy, we're not only talking about a political problem. Yeah. So whether we say it's a spiritual problem, which I believe, or it's a problem of values. So, kasi Kuya Boy, ang tagal ko na, 1992, nasa gobyerno na ako, ano? So, as you age, you hope you're not getting older, you hope you're getting wiser. Tama ka po, Senator Alan Cayetano. Sana itong bansa natin meron na talagang batas na para maiwasan talaga itong corruption. At ito lang talaga yung nakikita natin na solusyon dito sa corruption na to dahil talamak na po. Hindi na talaga mababago hanggat ang leader ay maluwag na hindi talaga nakafocus sa kanyang trabaho na which is dapat kung leader ka, talagang nakatutok ka dito sa mga tao mo na nasa administrasyon. Lagi mong binabantayan. Unang-una yung kaban ng bayan. Dapat nakalaan talaga yan sa mga Pilipino. Hindi dito sa pansarili nilang interes. Dapat talaga dito sa bansa natin, may mga death penalty na talaga. Para kung takot na silang magnakaw kapag meron yan, maparusuhan talaga sila. Yan lang po ang solusyon talaga sa bansa natin para umangat yung bansa natin at kilalanin na rin dito sa buong mundo. Katulad ng Singapore na yan, na dati malit lang yung bansa na yan. Nakadikit pa yan sa Malaysia. Kaya nung nagsarili sila, nagsumikap sila, nagkaroon sila ng mahigpit na patakaran sa gobyerno na kung sino ang magnakaw ay pagbabayaran. Which is maganda na yung outcome dahil nakita nyo naman yung Singapore, napakayaman na bansa. Napakalit lang yan pero napakayaman. Yung bansa natin, mas malaki pa dyan. Actually, mas mayaman pa yung Pilipinas dyan dahil mas mayaman tayo sa resources. Meron tayong oil dyan sa mga... kung unahin na lang nila yan para mapalago yung bansa natin, di mas mainam sana. Di marami pang may bibigay na trabaho dito sa Pilipinas. At lalo na yung pera ng taong bayan, alam nilang kung saan nila dinadala, mas maganda talaga yun. Dahil kung may death penalty, matatakot na silang mangurap, mapapaglaanan na ng tama yung mga pondo ng bayan. And you also become more honest not only with yourself. So dalawa yan, Kuya Boy. Either you accept your own lies. 'Di ba? Nagiging arrogante ka. Ako na lang tama, ako lang pwede. Pwede lang revolusyon kung ako lang. Kung ako mamumuno. Kung hindi, walang mangyayari diyan. Mali ka parate, tama ako. Or you're also humbled and you start being a little bit more honest not only with yourself but with everyone else na you know what? Kahit ako maging mayor, kahit ako maging BIR, kahit ako maging presidente, kung tayo lahat hindi magbabago, walang pagbabago. So I think it was, pati yung statement ko na what if, it was an honest at kasama sarili ko. So it was partly a wish, and alam kong suntok sa buwan, but I think 20 years ago, pag sinabing resign lahat, sabi, ba't ako magre-resign? But ngayon, I think I'm honest enough that, yes, I think Alan Cayetano is part of the solution to the country's problem, but I'm not arrogant enough to say na hindi rin ako part of the problem. So kung magiging solusyon is one term, lahat ng incumbent ngayon, wag munang tumakbo. Yun yung ibig sabihin ng Kuya Boy, ng what if, yun yung part ng an honest conversation. Right. Diba? Oo. At sagot ko, babalik. Oo. At magkakarinigan.
maraming tao are invested, are engaged dito sa lahat ng kontrobersiyang ito. From where you are, may pupuntahan ba ito? Kuya Boy, ako naniniwala that God gives crossroads. There's always opportunity, there's always danger. Okay. Diba? So, pinayagan ng Panginoon mangyari yung ghost. Bakit? Kasi may free will tayo, may choice tayo. Pero pinayagan niya ma-expose. So, ngayon na na-expose, anong gagawin natin? Diba? Will we find real solutions? Will we really look at ourselves in the mirror and say na Alan is good here, bad here, so here, so magbago na tayo? We need to find a solution na Senator Alan Cayetano. Ito nga, dapat talaga kung gusto nila, kung may dignidad pa yung mga nasa Marcos administration, kung meron pa konti silang natitirang respeto sa mga katawan nila, mag-resign na lang sila. Ay lahat na yung mga kawatan nila dyan, mag-resign na lang sila at para kung gusto nilang makatulong dito sa pamahalaan natin at ibigay na lang nila yung chance sa mga iba na gustong willing na tumulong na walang gagawin kundi tumulong lang at mapaunlad yung bansa natin. Huwag na silang umupo dyan kung pagnanakaw din lang yung kanilang ginagawa at naapektuhan din yung ating mga kababayan na araw-araw nakikitang ganyan, naglolokohan na lang, bababa po yung moralidad natin. Instead na magiging magbubus yung mga kanilang motivation, nawawalan na sila ng kumpiyansa. Kaya nga we're talking about, sa English mas madali Kuya Boy kasi iba yung change, iba transformation. Sa Tagalog kasi dinadagdagan lang natin ng tunay na pagbabago. But iba pa rin yung real change, yung transformation. So, people who study history, let's say Singapore was very much like the Philippines. Mas marami pang challenge kasi not only was it racial, religious, yung wala silang resources, yung problema nila sa Malaysia, yung corruption was also cyclical na ibabaksak din sila, no? But if you look, nagkaroon ng hindi lang change after change after change, one day they were transformed. So ako, I can see the transformation. I remember the days where mas maraming matapobre. And pati may pobre din na matapobre din. Hindi lang mayaman ang matapobre. But now, I see Filipinos appreciating Filipinos, di ba? I see Filipinos not distinguishing between OFW na super yaman at OFW na kasambahay. So, dati, ang human rights para sa mayaman lang. Pag ikaw mahirap at pumayag ka maging domestic helper, ay wala kang karapatan. Kung ikaw prostitute, sorry, wala kang karapatan magsabing no. Lahat na lang yes ka. Hindi totoo yun. Di ba? So, nakikita ko naman yung mga pagbabago. Pero, Kuya Boy, yung transformation that, yung madalas sabihin ng mga magulang, anak, para sa'yo to. Tapos yung anak naman parang, ngayon, ikaw na yung tatay, ikaw na yung lolo. Nasaan, kailan? Di ba? So, but, you know, I think the worse the crisis, the bigger the opportunity. Ayan, mga kababayan, maraming salamat po. Ayan, napakagandang pahiwatig ni Senator Alan Cayetano dito sa para dito sa ating mga mamayang Pilipino dito sa Pilipinas at parinig po dito sa Marcos administration na sana maliwanagan na sila, yung isip nila, buksan na nila at magparaya na sila para bigyan chance naman yung mga iba or mananagot kung sino man yun may kasalanan dito sa pagnanakaw ng pera ng ating taumbayan na may ibalik na yung mga bilyo-bilyon na yan para may tulong na lang dito sa ating mga mahal na kababayang Pilipino dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe tong mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. News that matters po mga kababayan. God bless.